Patuloy sa pagbuga ng abo at usok ang Bulkang Kanlaon. Patay sa monitoring ng PHIVOLCS ngayong umaga, tumagal ng halos kalahating oras ang pagbuga nito ng hanggang 700 metro ang taas. Umabot ang abo sa ilang bahagi ng La Carlota City at La Castellana sa Negros Occidental. Sa loob ng 24 oras, naitala sa Kanlaon ang 28 volcanic quakes at halos 5,000 tonelada ng ibinugang sulfur dioxide. Nasa alert level 2 pa rin ang Kanlaon at maaari pa yan itaas, depende sa aktibidad ng bulkan. Ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 4-kilometer radius permanent danger zone nito. Nabulabog ang ilang user na isang e-wallet nang magising na may mga maanomalyang transaksyon sila na nauwi sa pagkawala ng kanilang pera. Kabilang dyan ang kapuso artist na si Pokwang na nawala na mahigit 80,000 piso sa kanyang account. Ang paliwanag ng e-wallet sa pagtutok ni Darlene Kai. Sa loob lang ng isang minuto, nawala ang 90,000 pesos ni Roland, dalawa ng GCash account niya para sa kanyang mga negosyo. So around 12. So lagi ko check ng ganong oras. Ang una ko pong nakita, nawala yung lahat ng sales. Sa transaction history ni Roland, tumambad ang mahigit 40 sunod-sunod na pagpapadala ng pera. Kada transaction, nakalagay na nag-send ang kanyang account ng tig 1,000 piso sa dalawang numero. Nakalampag ako. Alam ko na huwag ka magpipindot ng link, huwag ka magsasend ng OTP kung kani-kanina. Nasa 20 pesos na lang natira sa GCash account ni Roland. Agad siyang nagsumbong sa GCash at Muntinlupa Police. Ang college student na si Princess, nagulat na lang din daw na nawala ng laman ng kanyang account. Ika-cash out po dapat ni Papa yung pera, which is dapat nga po mapagawa po ng bahay namin. Pandagdag, nag-try akong i-call yung number po ng nasendan. Ano na po, out of coverage na po siya. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. Maging ang actress-comedian na si Pokwang, gumising na nalimas ang 85,000 pesos sa kanyang GCash account na ginagamit niya para sa kanyang food business. Kasi ang anak ko may hawak ng GCash account namin. Lahat ng mga payment dun sa negosyo, dun pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, nakita niya, mayroon siyang parang transaction chuchu-chuchu ganyan na success. Kemi-kemi, ang dami-dami daw. Ang dami, sunod-sunod. Naloka anak ko. Tapos tumawag siya sa akin. Pag-check niya, 3,000 na lang yung natira. Nag-send din ang account niya ng tig 1,000 piso sa magkakaibang numero. Sana lang magkaroon ng proteksyon yung mga tao ngayon. Sana makaisip sila ng magandang way, magandang paraan para maproteksyonan. Lalo-lalo na yung mga maliliit na nagninegosyo kagaya ko. Hindi naman kami malalaking negosyante pa. Nagsisimula pa lang, di ba? Kaya nakakaiyak lang. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang nangyari ay dahil sa errors sa isinasagawa nilang system reconciliation process. Isolated daw ang nangyari sa ilang users. Tiniyak din nilang ligtas ang account ng users. Nakipag-ugnayan raw sila sa mga apektadong account para maibalik ang kanilang pera. Nag-iimbestiga na ang Department of Information and Communications Technology o DICT. They're going to conduct an investigation and find out if there's any commonality, in their patterns. For instance, are they all active in online gaming or online gambling sites? So could it possibly be a phishing attack instead of a breach in the system of GCash? Because given the amount of the reports, kung breach yan, it should be in the millions. Babala ng DICT sa publiko, tiyaking hindi ibibigay ang OTP o one-time password kahit kanino. Huwag mag-click basta-basta ng mga link. Ugaliing magpalit ng passwords at i-report agad sa mga otoridad ang anumang breach o kahina-hinalang aktibidad sa inyong accounts o mobile device. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Isang patay matapos araruhin ng isang truck ang 5 sasakyan sa Quezon City. Nakatutok si Jomar Apresto. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 36 anyos na biktima. Isa sa mga lula ng tricycle na inararo kagabi ng isang wing van truck sa bahagi ng Batasan San Mateo Road sa Quezon City. Bago napunta sa dito sa may tricycle, dalawang kotse muna inagip niya doon sa taas, banda sa taas. Nasugatan at dinala rin sa ospital ang isa pang sakay ng tricycle. Ayon sa driver nito, tihahatid niya lang sa isang fast food restaurant ang biktima kasama ang 2 lalaki. Nagulat na lang ho kami, bigla kaming sinalpok eh. Lumalabas sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 5 na unang nabunggo ng wing van ang isang poste sa lugar.
Kumabig siya pakaliwa kung saan tinamaan niya ang isang kotse at isang SUV hanggang sa masalpok at maararo na niya ang tricycle. Nadamay din sa aksidente ang isa pang kotse at isang van. Kwento ng sugatang pahinante ng wing van, galing sila ng Valenzuela at papunta ng Marikina. Pero bigla raw silang nawala ng preno. Pero danda naman yung takbo namin po. Kaso talagang wala na. Hindi na po talaga kahit anong apak wala na. Ayon naman sa driver ng SUV, nakarinig daw siya ng kalabog. Tapos sumigaw yung anak ko, sabi niya, ama, sabi niya, sasakyan. Pangalawang kalabog, naramdaman ko, kami na, tinamaan na. Yung ginawa ko, iniwas ko na. Nagtamo ng sugat ang isa sa kanya mga anak. Sa ngayon ay hawak na ng QCPD Traffic Sector 5 ang driver ng wing van na mahaharap sa reklamong reckless driving resulting in homicide, multiple physical injury at damage to property. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng wing van. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Big-time oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, 1 peso and 80 centavos hanggang 2 piso ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, 1 peso and 20 hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro. Nakakaagapay pa ba mga motorista? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Nag-iisip na ang ilang driver ng ibang paraan para pandagdag kita lalo't bubungad na naman sa Martes ang malakihang oil price hike. Sasauli ko na itong taxi. Siguro ko magtinda na lang ako, maglako-lako. Wala na, lugi na, hindi kami kumpitas taxi, wala na talaga. Dapat taasan naman nila yung pamasahe rin para makabawi-bawi naman po. Ang tsuper na si Alfred, kinandado na ang tangke ng kanyang jeep dahil pati diesel niya ninanakaw raw. Sa hirap na siguro ng buhay, madam, kaya ninanakaw ang krudo. Diskarte ng ilang motorista magkumpara ng presyo kung saan makakatipid. Mabigat din siya kasi kung sumayin mo ilang litro yung ginagamit mula Batangas papuntang Manila. Kung saan mura, pag tumaas talaga kung saan mura, yun yung pinipili. Ayon sa Energy Department, tumaas ang presyo ng langis sa world market. May epekto rito ang bagyo na nagdudulot ng mas mababang supply ng langis sa Amerika mula sa Gulf of Mexico. Delayed din ang plano ng OPEC na magtaas ng produksyon ng langis sa Disyembre. At may epekto rin ang plano ng US Federal Reserve na magbaba ng interest rate. Dahil naman sa bumababang palitan ng piso kontra dolyar, tumataas ang gasto sa pag-angkat ng mga produktong petrolyo at nagmamahal din ang gasto sa pagbiyahe nito. Sa kabila ng taas presyo, hindi raw muna hihirit ng taas pasahe ang grupong Piston. Sa halip, panahon na nila para bisitahin muli ang Oil Deregulation Law. Wala pang tugon dito ang Energy Department. Magpupulong naman ang Magnificent Seven na binubuo ng iba't ibang transport group sa bansa para pag-usapan ang posibilidad na humirit ng panibagong fuel subsidy. Ayoko rin masaktan ng ating mga mananakay na kung pitwi na tataas ang presyo, ang kukunin namin sa ang aming pagpawit, pag-aaralan po namin mabuti. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Walang basihan at labag sa kanilang soberanya. Yan ang giit ng China sa bagong lagdang maritime law ng Pilipinas kung saan din nakasaad ang formal na pagbanggit sa West Philippine Sea. Pero ayon sa isang geopolitical analyst na ayon ng ating Maritime Zones Law sa international law. Nakatutok si JP Soriano. Ang mga bagong lagdang batas na nagtatakda ng maritime zones at archipelagic sea lanes ng Pilipinas, pinalaga ng China. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, ipinatawag ng Beijing ang ating ambassador na si Jaime Flor Cruz para iparating ang kanilang mariing pagkondena. Giit ng China, walang basihan ang anumang batas ng Pilipinas na nakabase sa 2016 Arbitral Award na nakuha ng Pilipinas. Nalalabag daw ang kanilang soberanya, karapatan at interes sa South China Sea na nakabatay raw sa kasaysayan at batas na tumatalimaan nila sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at hindi raw apektado ng ating Maritime Zones Act. Wala pang tugon si Ambassador Flor Cruz maging ang ating Department of Foreign Affairs kaugnay sa summons ng Beijing. Di tulad ng China, suportado naman ng Amerika ang Maritime Zones Act. Para naman sa geopolitical analyst na si Don McLean Gill, mali ang sinasabi ng China na hindi naaayon sa international law ang ating Maritime Zones Law.
This was drawn from international law. So I think that that is again another disinformation that is being spread. And we have to be very careful about the information that we uphold regarding these sort of activities. Itinatakda ng Archipelagic Sea Lanes ang 3 opisyal na sea lanes sa bansa kung saan lang pwedeng dumaan ang mga barko at eroplano ng ibang bansa, sibilyan man o pangmilitar. Hindi kasama sa 3 sea lanes na ito ang bahagi ng 10-dash line claim ng China. Ayon naman kay Professor J. Batong Bakal, nakadirekta ang batas na ito sa mga sasakyang pandagat ng anumang bansa na makikidaan lang sa katubigan ng Pilipinas mula man yan sa China o mga kaalyadong bansa. Pagdating dun sa mga military vessels and aircraft, no? At least yun, pwede nating i-confine sila dun sa archipelagic sea lanes na i-designate natin. Hindi yung kung saan lang nila gusto magdaan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Para hindi mabigatan sa bilihin sa darating na Pasko, may ilan nang nag-uutay-utay sa pagbili ng Noche Buena items. Ang DTI naman maglalabas na ng price guide sa Biyernes. Nakatutok si Von Aquino. Nagsimula nang mamili ng ilang Noche Buena items si Rose tulad ng ingredients ng fruit salad. I buy earliest possible time. Like ngayon, November, di ba? Para hindi sabay-sabay sa sa Noche Buena, sabay-sabay ang gastos. Ngayong buwan din, magsisimulang mamili si Flor de Liza ng pang Noche Buena. Magtipid-tipid muna po para makaipon po ng mas malaki pagdating ng pamili. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association o Pag-asa, inaasahan nilang adjustment ng mga presyo ng Noche Buena items kapag malapit na ang Pasko. Sabi ng Pag-asa, inaasahang ilalabas ng DTI sa Biyernes ang price guide para sa Noche Buena items. Mas marami rin daw sale items ngayon sa mga supermarket, kaya payo niya sa mga mamimili. Kung kayo ay handa na at alam na ninyo kung anong ihahanda natin for Noche Buena and Medianoche, stick to it, and buy now. Mas mura. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula nitong September hanggang October, tumaas ng bahagya ang presyo ng ilang Noche Buena items tulad ng sweet ham, fruit cocktail, processed cheese, mayonnaise at spaghetti sauce. Inihahanda na namin yung price guide ng Noche Buena for this year. So, abangan na lang po ninyo, no? So, i-announce naman po namin para din matulungan silang mag-budget, no? At saka makatingin, ano ba yung mga options na pwedeng pagpilian para sa ihahanda nila sa Noche Buena. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras.